Napakahalaga po nitong ating pinapanawagan sapagkat ito ay hindi po para sa atin lang. Hindi po ito para sa kasalukuyan lamang, kundi ito po ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nararapat sila sa namumuhay sa isang tapat, makatarungan at marangal na bansa. Tandaan po natin, habang may tinig na nananawagan laban sa katiwalian, laban sa kawalang katarungan, may pag-asa po ang Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Ilantad ang katotohanan. Sumentro sa transparency ang panawagang inihayag ni kapatid na Edward Zabala, Ministro ng Ebanghelyo at spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga panawagan natin sa rally na ito ay ang ukol sa transparency o paglalantad ng katotohanan. Sapagkat karapatan ng bawat isa na malaman kung ano ang totoo. Huwag po nating kalilimutan, buwis ng mga mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Kaya dapat lang na gawing bukas sa taong bayan ang mga investigasyon. Kaya ang ating pagtitipong ito ay isang mapayapang panawagan na marinig, madama ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Ipakita ang totoo. Ilantad ang katiwalian. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot. Lalo na ang utak ng katiwalian. Hindi dapat itago sa taong bayan ang mga katiwalian at mga magnanakaw, kundi dapat ilantad upang mapanagot at huwag nang pamarisan. Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan simple, ang ating panawagan madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Pero nakakabahala mga kababayan, may ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaliktaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ang katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila.
halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yun? Kapag ang mga dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, saan pupulutin ang ating bayan? Mga kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang imbestigasyon at pakawalan ng mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? Kaya malinaw po ang ating panawagan. Malinaw po ang ating panawagan. Ang investigasyon ay dapat maging transparent at makatarungan upang mapanagot ang mga nagkasala. Sapagkat kung meron pong pagtatakip, kung meron pong manipulasyon, kung ang batas po ay babaluktutin upang maprotektahan ng mga makapangyarihan, ay hindi kailanman maghahari ang katarungan at mananatili po na biktima ang sambayanan. Papayag ba kayo? Isipin po ninyo, isipin po nating lahat, papaano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Interesado po ang marami. Sino-sino yung pinatawag? Sino-sino yung itinuro nilang sangkot o may pakana sa nakawan sa pondo ng bayan? Ano-ano yung mga ebidensyang ipinakita? Papaano po ito ipinroseso? Ano yung mga hakbang na ginawa ng komisyon? Karapatan po ng mga mamamayan ang malaman ang mga iyan sapagkat buwis nila mula sa kanilang dugo at pawis ang walang konsyensiyang ninakaw ng mga kawatan. Napanood po natin kanina yung video ng mga ilang buwan ng binabaha. Napansin po ninyo yung sinabi ng isa sa mga biktima, panawagan niya doon sa mga kawatan. Ang sabi niya, makonsyensya kayo. Nag-iisa lang siya, kaya siguro hindi siya naririnig. Baka dapat tulungan natin. Baka dapat iparinig natin yung makakarating sa dapat na daknan. Sabay-sabay po, sabihin natin, makonsyensya kayo! Mga kababayan, magbibigay po tayo ng halimbawa. Sa dinami-dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon? Ilan na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Bakit tila kakaunti lang sa kanila ang nasa listahan ng pinakakasuhan? Paano po yung mga hindi man lang ipinatawag?
Ibig po bang sabihin, ligtas na po sila nang hindi man lang iniimbestigahan? Ang tanong po ng marami, ano po ang basihan bakit sila ay tila inililigtas na sa mga kaso? Karapatan po nating malaman ang mga sagot sa mga iyan. Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. Transparency! 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 Mga kababayan, maging ang pagpapalutang ng mga isyu na lihis sa pagtunton sa ugat ng katiwalian, isang uri po iyan ng pagtatakip na salungat sa transparency na hangad ng marami. Halimbawa po, para malihis lang ang usapan, ewan namin kung napapansin ninyo, pilit inaangguluhang ang mapayapang pagkilos na ito ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Mulat sa pool at hanggang ngayon po, hayagan tayong nakikipag-ugnayan sa lokal at nasyonal na pamahalaan tungo sa maayos na koordinasyon para sa peace and order. Mahigpit din na ibinilin sa mga kapatid na panatilihin ang kaayusan. Alam niyo po yan. Maging sa leksyon sa pagsamba na itinuro sa buong iglesia, ibinilin pa nga sa atin, ipanalangin, ipagpanata, maging mapayapa ang pagkilos nating ito. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid? Kaya malinaw po, napakalinaw po, ang walang batayang pagpaparatang at pagdadawit sa iglesia sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Inuulit po natin, ito ay isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatangkang iwasan na sagutin ang tunay na issue batay sa mga naglilitawang ebidensya. Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung merong dapat harapin, iyon ay ang katotohanan, hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang halata, pantakip sa tunay na issue. Mga kapatid, isipin po natin sandali at sana naririnig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagde-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Ninakawan! Pagkatapos tayo pa, nung magreklamo tayo pang inaakusahan, payag kayo? Payag kayo? Ang
Ang transparency, hindi lamang prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ito po ay utos ng katwiran. Kapag bukas ang proseso, kapag lantad ang katotohanan, nagkakaroon ng tiwala ang mga mamamayan. Ngunit, kapag may pagtatago at panlilinlang, lumalaganap ang kawalan ng tiwala, lumalaganap ang galit, lumalaganap ang pagkakawatak-watak. Kaya, kung nais nating makamit ang kapayapaan, dito po sa ating bansa, kailangang manaig at mailantad muna ang katotohanan. Katotohanan ang dapat ilantad. Iparinig natin sa kanila ano po dapat gawin sa katotohanan. Iparinig! Mahina raw! Gaano ba kahalaga ang transparency sa kinabukasan ng ating bayan? Kapag ang mga kabataan ay lumaki na nakikita na ang katotohanan ay pwedeng itago, ang kasalanan pwedeng pagtakpan, mawawala ang tiwala nila sa sistemang dapat sana'y nagtatanggol sa kanila. Ngunit, kung makikita nila na ang katotohanan ay pinangangalagaan at ang tama pinaninindiganan, tutubo po sa kanilang puso ang pagtitiwala at pagmamahal sa bayan. Mahal ba natin ang ating mga kabataan? Mahal ba natin ang ating bayan? Ilantad ang katotohanan. Kaya't ang panawagan natin para sa transparency, hindi lamang po para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Gaano naman kasama kung payagan natin na matakpan ang katotohanan? Sa tuwing nananahimik po tayo sa pagtatakip sa katotohanan, nagiging kasabwat tayo sa kasamaan. Kapag payag tayo na mamayani ang pagtatakipan at ang kasinungalingan, ano po katumbas niyan? Pinapayagan natin na patuloy na abusuhin ng mga kawatan ang ating bayan. Sino po tinatawagan natin ng pansin? Mga kawatan! Kaya ngayon, tumitindig po tayo mga kababayan. Ipinaglalaban natin ang karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang totoo. Dahil sa liwanag ng katotohanan, doon lamang muling mabubuo ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kaya, habang isinisigaw natin ang ating mga panawagan, kasabay po nito ang ating mga kahilingan. Nawa, mamulat ang mga puso ng mga nasa pamahalaan. Sana matauhan ang mga nagtatakip ng kasamaan. Sana magising ang bawat Pilipino sa tungkuling magbantay at manindigan. Sapagkat sa panahong ito po ng kawalan ng katiyakan,
ang pagiging tapat at totoo ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa ating bayan. Mga kababayan, sa panawagan natin ito para sa transparency, hindi po natin nilalabanan ang mismong pamahalaan. Ang ating nilalabanan ay ang kasinungalingan at kasamaan. Hindi po natin layunin na pabagsakin ang gobyerno bilang institusyon, kundi ano po layunin natin? Palakasin ito sa pamamagitan ng katapatan at accountability o pananagutan. Yan po ang diwa ng ating mga isinusulong. Transparency upang makita ng lahat ng katotohanan. Accountability upang mapanagot ang mga nagkasala at maibalik ang ninakaw sa bayan. Justice upang pairali ng batas ng walang kinikilingan. Baka hindi nila tayo narinig. Baka hindi nila narinig yung panawagan nating transparency, accountability, justice. Baka dapat iparinig natin. Isa-isahin po natin sa kanila. Ano po yung una? Ano yung pangalawa? Isigaw natin yung pangatlo. Mga kababayan, ang ating panawagan po para sa liwanag, sapagkat sa tuwing pinipili nating ilantad ang totoo, pinipili rin nating magbigay liwanag sa ating bansa. Huwag tayong matakot sa katotohanan, sapagkat ito po ang magpapalaya sa atin mula sa talikala ng kasinungalingan at korupsyon. Kaya mga kababayan, ipahayag natin ang ating mga panawagan ng may pag-ibig sa ating bayan. Ipanawagan po natin ang transparency para sa hustisya, para sa pananagutan, para sa kapayapaan ng ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po. Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kababayan sa ating pinakamamahal na bansa. Kanina po ay binigyang diin na ang isa po sa ating panawagan, ang ukol sa transparency. Ngayon naman po ay bibigyang diin natin sa panawagan po natin sa rallying ito ang tungkol sa accountability. Sapagkat ang isang bansa kapag puno ng katiwalian, pagkatapos po ay sinasabayan pa ng pagtatakipan at kawalan ng katarungan, ang mawawala po sa bansa ay hindi lang pera. Hindi lang po pera. Hindi lang po pondo ng bansa ang mawawala, kundi ang mahalagang tiwala ng mga mamamayan. Pati tiwala ng mga tao mawawala. At kapag nawala po ang tiwala ng mamamayan, kahit gaano pa po kaganda ang plano ng gobyerno, kahit gaano kagaling ang kanyang mga ekonomista, babagsak pa rin po ang bansa. Papayag po ba tayo ang ating bansa'y bumagsak? Papayag po ba tayo? Hinding-hindi po. Kaya sa pagkakataong ito ay muli nating isinisigaw ang panawagan po para sa accountability. Hindi lang
lamang po sa mga tiwali, kundi maging sa mga namumuno sa ating bansa. Sapagkat ang tunay pong leader, mga kaibigan at mga kababayan, hindi lamang po dapat magaling sa salita, kundi handang managot sa bawat kilos at desisyong ginagawa niya para sa bayan at maging sa mga nagaganap sa gobyerno sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya po, ang prinsipyong accountability ay tunay na napakahalaga. Muli nga po nating isigaw yung salitang accountability, mga kababayan. Accountability! Sa salitang accountability, nakapaloob po dito ang pagkilala na may karapatan ang taong bayan na maningil ng mabuting serbisyo sa mga lingkod bayan na pinagkatiwalaan nila. Nakapaloob po sa salitang accountability ang pagkilala na karapatan po ng mga mamamayan na magdemand ng paliwanag sa mga nangyayari sa bansa, lalo na po kung may katiwalian. Ang pananagutan, hindi lang po tungkol sa sasabihin mo, o sige, ako may kasalanan. Hindi humahantong lang doon. Ito po ay ang pagtanggap ng responsibilidad. Pagtanggap ng responsibilidad bago pa man lumala ang problema. O sa konteksto po ng pinag-uusapan ngayon at malaganap na katiwalian, ito po ay ang kakayahang humarap sa katotohanan, tanggapin ang pagkukulang at itama ang pagkakamali. Pagka hindi nila itinama, sila tatamaan. Kaya, mga mahal po namin, mga kaibigan at mga kababayan, paumanhin po sa gagamitin nating termino. Kinakalampag po natin ngayon ang nasa pamahalaan. Nangangalampag po tayo. Opo, may pananagutan po ang mga namiminuno sa ating bansa. Accountable sa taong bayan na naglukluk sa inyo sa kapangyarihan. Subalit, alam po ba nyo, mga mahal po naming kababayan, kung ano po ang nakakabahala, nakakangamba? Ano po yun? Nakakabahala po na sa halip na palinawin ang issue, meron pong ilan sa mga nasa kapangyarihan ang pilit na binabaluktot ang batas. Bakit? Upang makaiwas po sa pananagutan yung mga taong dapat na managot. Kaya, sa halip po na palitawin ang tama, pinipilit pong ipagtanggol ang mali. Sa panong paraan? Sa pamamagitan ng mga paglilihis ng issue para mapagtakpan ang mga sangkot sa katiwalian. Nabanggit kanina ng isa nating tagapagsalita, diversionary tactics. Isipin po ninyo, mga kababayan, mga mahal po naming mga kaibigan, kapag ang taong dapat sanang nangunguna sa pagpapatupad ng batas, siya mismong bumabaluktot nito. Pagkatapos po, ginagamit pa ang kapangyarihan
para pagtakpan ang katotohanan? Paano pong mananaig ang accountability? Napakinggan naman po nyo at napanood pa, di ba? Lawmaker, law enforcer, naging law bender. Hindi po ba yan ang dahilan kung bakit po nasisira at nawawasak ang tiwala ng mga mamamayan? Mga kababayan, paano po tayo magsasawalang kibo? Paano tayo hindi gigibo sa isyu sa panahong dapat sana nagkakaisa ang sambayanan para mapanagot ang mga dapat managot, lalo na ang mastermind? Bakit ngayon tila nagkakawatak-watak ang bansa? Ang iba po, nalilang, kaya naging mas interesado po sa isyu ng notaryo. Ang pinag-uusapan dito yung pagnanakaw eh. May nagsabi na yun ang nagnakaw. Ang iniimbestigahan, yung tumitistigo. Yung iba po, nadaya. Kaya ang interes, napunta po sa SALN. Yung iba, ang naging focus po, yung COMELEC campaign donors. Bakit? Inililigaw kasi yung issue. Hindi po ba naisip natin yon? Mga mahal po naming kaibigan at mga kababayan, hindi kaya namamanipula ng mga pasimuno sa katiwalaang ito ang mga mamamayan? Kasi po, pagka nagkawatak-watak tayo, talagang hindi po matutumbok ang utak ng sindikato. Hindi sila mapapanagot sa kanilang napakalaking pagnanakaw na ginawa sa buong istorya ng ating bansa. Tandaan po natin, kapag walang pananagutan, wala pong progreso. At kapag walang progreso, ang magdurusa, hindi po ang pamahalaan, kundi ang mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan katulad po natin. Kaya, huwag po nating kalilimutan. Una, nabanggit na po, accountability, hindi dapat ihiwalayan sa sinabi na po kanina sa transparency, katarungan at kapayapaan. Tandaan po natin yung apat na yon. Transparency, accountability, katarungan o justice, at kapayapaan. Sapagkat ang apat na ito, mga kababayan, magkakaugnay po na haligi ng mabuting pamamahala. Ang transparency po, nagbibigay liwanag upang makita ng mamamayan ang katotohanan. Ang accountability, nagtitiyak na may mananagot kapag nilabag ang tiwala ng taong bayan. Ang katarungan, nagsisilbing timbangan at gabay sa lipunan, at ang kapayapaan, ang bunga po ng lahat ng ito. Kaya, saan man pong sistema ng pamahalaan, kapag isa man dito ay bumagsak, kasabay nitong bumabagsak ang tiwala ng bayan. Kaya, kung tunay nating hangarin, mga kapatid, maging maunlad at mapayapa ang ating bansa, kailangan po, tandaan po natin, maging transparent ang pamahalaan sa lahat ng gawain ito. Papanagutin ang mga lumalapag sa batas. Pairalin ang katarungan ng walang kinikilingan at itaguyod ang kapayapaang nagmumula sa katotohanan. Sa ganito pong paraan,
mga mahal po naming kababayan, muling maibabalik ang tiwala ng mamamayan at ang dangal ng ating bansa sa harap ng mga mamamayan at ng buong daigdig. Kaya, meron tayong hamon o panawagan. Ano po ang hamon at panawagan natin sa mga nasa kapangyarihan o namiminuno? Ito po, sana po naririnig nila. At sa tulong po nating lahat ng tinig ng sambayanang Pilipino, loobin nawa ng Panginoon Diyos, marinig po nila ito. Ito ang ating hamon at panawagan. Ano po yun? Huwag lang kayong maging mahusay sa salita at propaganda. Maging mahusay din kayo sa pagtupad ng pangako at pagtanggap ng pananagutan. Tandaan po natin, ang isang pinunong marunong managot at magpanagot, yan po ang pinunong may dangal. Kaya, kung may anomalya, huwag pagtakpan. Kung may pagkakamali, huwag itago. Sabihin nga po natin, baka para lalo nilang marinig, huwag itago. Sabihin po natin sa kanila at nawa ay kanilang naririnig. Huwag niyong gawing palamuti lang ang salitang public service. Samantalang lagi nilang sinasabi, public service is a public trust. Kaya pag nandyan ka sa kapangyarihan, ikaw ay isang public servant. Ang pagiging public servant, hindi po dekorasyon. Yan po ay obligasyon. Obligasyon. Ngunit wag po nating kalilimutan, mga kababayan, na tayo po, na mga mamamayan, meron ding tungkulin. Meron din po tayong obligasyon. Meron din tayong pananagutan. Ano po yun? Ito po ang pananagutan laban ng lahat ng mga Pilipino. Bakit? Bakit laban ito ng lahat ng Pilipino? Tayo yung bumoboto. Tayo po yung nagbabayad ng buwis. Tayo po ang bumubo ng lipunan. Kaya ito ay laban ng Pilipino. Ano po ang ating tungkulin at pananagutan? Mga kababayan, tungkulin po nating manindigan para sa katotohanan. Huwag nating itago ang katotohanan. Huwag tayong maging bulag sa mga maling gawain. At huwag tayong matakot magsalita ng laban sa katiwalian. Pero, tandaan po natin, mga mahal po naming kaibigan at mga mamamayan, hindi po natin kailangang mag-aklas ng may karahasan. Ang kailangan po natin ay mapayapang solusyon para po sa katotohanan, isang panawagan para sa pagpapanagot sa mga kinauukulan. Kaya, isisigaw po natin sa sama-sama nating tinig at damdamin at buong tapang na sabihin, tukuyin ang mga mastermind ng katiwalian.
mga kababayan, hindi pa po huli ang lahat. Kung tayo po, ang buong sambayan ng Pilipino, maninindigan tayo para sa accountability, kasabay po ng transparency at justice, maaari pa po nating ibangon ang ating mahal na bansa na nasalanta at binaha ng korupsyon. Kaya, ang hangad po natin para sa ating bansa, pinakamamahal nating bansang Pilipinas, isang gobyernong hindi takot managot at magpanagot, at mga mamamayan na sa paninindigan hindi matatakot. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po ang Iglesia ni Cristo. Magandang gabi po sa inyong lahat.